Hello mga kapatid, magandang umaga po. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. Ngayon po ay Biyernes, Abril 11, 2025. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. Tayo po yung magsimula, tayo po yung mananalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa opportunity na kami ho ay nagkita sa umagang ito. Hinihiling namin ang inyong gabay. At bigyan niyo po kami ng kaliwanagan ng kaisipan na maging sentro ang salita ninyo, ang Panginoong Yesus, sa mga oras na ito. Salamat sa panahon, salamat sa pagtulong niyo sa amin. Nakatulog ho kami na maayos kagabi. Nagising ho kami kanina ng maayos sa inyong tulong. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us for trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga kaparian natin nationwide. God bless. Sana nga ho ay makatulong sa atin ang Word of God na pag-uusapan natin maya-maya. Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Magandang umaga po sa akin may bahay kay Annalyn, sa aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Ganoon din po sa aming Bishop sa Diocese ng Bacolod, si Bishop Patricio Buson, at sa lahat ng mga kaparian dyan sa San Sebastian Cathedral. At siyempre yung aking parish priest na si Reverend Father Luan Torrefranca. Ganoon din ang dalawa pang pare na kasama ni Pads, si Father Dobles at si Father Egay. Magandang umaga rin po sa lahat ng staff ng DYAF, as a station manager na si Reverend Father Deramas. Magandang umaga po at sa lahat ng staff at sa lahat ng mga programmers. Magandang umaga rin sa lahat ng mga CFD sa national. Ganun din sa aming presidente dito sa Bacolod, si Christian Paul Gailan. Opo. At sa lahat ng mga opisyales, ganoon din dyan sa Granada, kay Bro Herald Doloso, dyan sa Talok, at sa iba pa. God bless mga kapatid. Alan Janeta, magandang umaga bro. Salamat for joining sa ating broadcast today. Alright, dako muna tayo sa ating canon law, sa canon law paragraph 217. Ang sabi po dyan, since they are called by baptism to lead a life in keeping with the teachings of the gospel, the Christian faithful have the right to a Christian education by which they are to be instructed properly to strive for the maturity of the human person, at the same time to know and live the mystery of salvation. Mga kapatid, lahat naman tayo dumaan sa sacrament of baptism, at dyan po talaga lahat nagsisimula. Yan yung pinaka-entrance. Bago natin ma-enjoy ibang mga sacraments, sa atin lang ho yan talaga, exclusive yan sa mga Katoliko. Mahalaga mga kapatid, yung ating buhay na ito ay dapat nababalutan ng salita ng Diyos. Mahalaga itong buhay na ito na ang ating guide ay ang salita ng Diyos. That's why araw-araw ho tayong nagsishare ng word, at yung sinishare ni Brad Calix at yung mga kaparian natin nationwide, pare-parehas po. Nagkakaiba lang sa pagpapaliwanag, iba-iba yung tono, iba-iba yung gesture, pero yung pinaka-content nito iisa lang ho. Importante sa atin bilang mga Katoliko ay ang turo ng Ebanghelyo.
That's why sa kada homily, bagamat meron tayong 3 pagbasa, di ba? First reading natin, Old Testament. Second reading natin, either sa Epistle or sa Psalms, di ba? At yung third reading natin ay Gospel. At sa kada homily ng mga kaparian natin o ng bishop ay ang pinaka-highlight ay yung Gospel. Sapagkat sa Gospel nakasentro ang mga turo ng ating Panginoong Yesus. The Christian faithful, meaning ang lahat ng Katoliko, sabi diyan, have the right to a Christian education. Karapatan natin yan dahil sa mga pagtuturo. ano ba itong Christian education na ito? Hindi ho ba sa parokya may mga katekista tayo? Sila po yung responsable ng mga lalaki at babae na sila po ay sinanay purposely para turuan ang mga, hindi lang mga bata sa elementary, high school din naman, at pagsilbing tagapagturo ng parokya. Si Brad Calix po ay nag-undergo tayo ng pagsasanay bilang katekista. Tapos na po ako sa first phase. May 2 pa. Opo. Kaya ho tayo'y nananalangin na sana ho ay matapos natin yung pagsasanay na yan. Kasi hindi lang naman mahalaga kay Brad Calix na maging legit ka na tagapagturo. Importante sa atin na yung itinuturo natin ay alam natin, yung itinuturo natin ay bahagi na ng sistema natin, yung itinuturo natin may dating sa atin personally, sa ating pamilya, sa workplace, etc. At syempre, walang kwenta yung mga nalalaman natin sa doktrina na simbahan kung wala tayong desire na i-apply ito sa ating buhay. Opo. Tandaan ho ninyo, babalanse tayo, hindi lang isip yung ating pinapagana bilang Katoliko. Yung damdamin kasama po dyan na ito ay dapat na ta-translate sa buhay natin. Meron tayong changes dapat bilang mga tagapagturo. Hindi tayo getting worse, nagiging mas salbahe tayo, alam natin ang salita ng Diyos, pero mas nagiging salbahe tayo, hindi ho po pwede yan. We have the right to a Christian education. Ang tagapagturo sa simbahan ay ang mga bishops natin, ang mga pare. Pero sa totoo lang, hindi na ho kayang gampanan ng mga pare yan. That's why na-delegate yung authority sa mga katekista. Sana kayo ho ng mga katekista ay pagbutihin natin yung ating pagtuturo at ituro natin ng mahusay ang salita ng Diyos. The Christian faithful have the right to a Christian education by which they are to be instructed properly. Hindi lang basta naturuan, kundi instructed properly. Now, sino may kasalanan niyan kapag hindi tayo natuto ng mabuti? Hindi yung mga tagapagturo. Kasi hindi lang ho ito parang binasa lang, tapos tuturo mo na, hindi ho. We ask the Holy Spirit to guide us Hindi ito sa pagalingan Oo, hindi ho Secondary yun Dapat sa mga pagtuturo natin, bago natin maipasa ng maayos yan, iba-iba yung methods ng teaching Opo. Pero pinaka-importante dyan yung puso ng nagtuturo. Yung attitude natin, importante ho yan. Hindi mo lang basta ipinapasa yung knowledge mo sa tinuturuan kundi ipinapasa mo rin yung espiritu Anong espiritu ba pinapasa mo dyan? Dapat spirit of humility, spirit of gentleness, di ba? The more we know, ika nga, sana makita sa atin yung pagpapakumbaba natin. Instructed properly to strive for the maturity of the human person. Mahalaga sa mga tinuturuan natin na sila ay magmamature. Ngayon, importante rin naman, hindi lang yung nagtuturo, kundi yung tinuturuan. Tayo na recipient ng teachings. Dapat tayo ay handa yung ating mental capacity. Handa nating tanggapin yung aral ng Panginoon Diyos at handa rin tayo na magpaturo. Handa rin tayo na mag-mature. Hindi pwedeng 1 taon, 2 taon, 5 taon na tayo tinuturuan, hindi tayo nagmamature sa ating pananampalataya. Dapat po tayo ay mag-mature of the human person and at the same time to know and live the mystery of salvation. Mga kapatid, hindi lang yung magka-acquire tayo ng knowledge.
sa salita ng Diyos. Mahalaga sa atin na ito ay naisa sa buhay po natin. Again, ito po yung Canon Law number 217. Since they are called by baptism to lead a life in keeping with the teaching of the gospel, the Christian faithful have the right to a Christian education by which they are to be instructed properly to strive for the maturity of the Christian person and at the same time to know and live the mystery of salvation. Dadako tayo ngayon mga kapatid sa ating Gospel of the Day na makikita natin sa John chapter 10 verse 31. Ito po ang pagkakasabi. Nang marinig ito ng mga Hudyo, muli silang dumampot ng mga bato para batuhin siya. Pero sinabi sa kanila ni Jesus, ipinakita ko sa inyo ang maraming mabubuting gawa ng ipinagagawa sa akin ng Ama. Alin sa mga ito ang dahilan kung bakit niyo ako babatuhin? Sumagot sila, hindi ka namin babatuhin dahil sa mabubuti mong gawa, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat sinasabi mo ikaw ay Diyos, gayong tao ka lang. Na sumagot si Jesus, hindi ba't nakasulat sa kautusan na sinabi ng Diyos na kayo'y mga Diyos? At hindi natin maaring baliwalain ang kasulatan. Kaya kung tinawag niyang Diyos sa mga binigyan niya ng mensahe niya, bakit niyo sinasabing nilapastangan ko ang Diyos dahil sa sinabi kong ako'y anak ng Diyos? Pinili ako ng Ama at sinugo niya rito sa mundo. Kung hindi ko ginagawa ang mga pinagagawa ng Ama, huwag kayong maniwala sa akin. Ngunit kung ginagawa ko ang mga pinagagawa ng aking Ama, kahit ayaw niyong maniwala sa akin, paniwalaan niyo ang mga ginawa ko, upang maunawaan ninyo na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa aking Ama. Tinangka na naman nilang dakpin si Jesus pero nakatakas siya. Bumalik si Jesus sa kabila ng ilog ng Jordan sa lugar na pinagbautismo noon ni Juan. Nanatili siya roon at maraming taong pumunta sa kanya. Sinabi nila, wala ang ginawang himala si Juan pero totoo lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At marami sa mga naroon ang sumampalataya kay Jesus. Pero ano ba ang konteksto mga kapatid? Bakit ho ba nagalit talaga ang mga Hudyo sa ating Panginoon? Kung babasahin nyo yung konteksto, yung nasa unahan, kasi binasa natin 31 na eh. Ano ba sinabi nung mga nauna? Dito po sa talatang 25. Yan, tingnan natin dyan yung konteksto, no? 25 hanggang 30 para maintindihan natin bakit nagalit, bakit nagsalita ng di maganda yung mga Hudyo kay Jesus sa verse 31. Bakit sila dumampot ng bato? Ang konteksto nasa talatang 25. Sa wikang banyaga, now Jesus answered them, I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name, they bear witness to me. But you do not believe, because you do not belong to my sheep. Pansinin nyo, sinasabi ng Panginoon. Sabi niya, verse 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give them eternal life, and they shall never perish, and no one shall snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one. Kaya ho, sa talatang 31, the Jews, hindi binanggit ni John kung ilang piraso to, pero plural, marami, the Jews took up stones again to stone him. Now, what was the reason kung bakit dadampot sila uli ng bato para ipukol sa Panginoon?
Dahil po sa sinabi ng Panginoon, sabi ng Lord, hindi naman kayo ang aking mga tupa. Pansinin mo yung paglalarawan ng Panginoon. Hindi naman kayo naniniwala because you do not belong to my sheep. Ikaw yung Hudyo, nakakarinig ka sa sinasabi ng Panginoon Diyos at mayroong ganitong pasarang sa'yo. Anong mararamdaman mo? Hindi ba't may insulto ka sa isang banda na sinasabi niya na hindi kayo kabilang sa aking mga tupa? But you do not believe because you do not belong to my sheep, sabi ng Lord. At sabi ng Panginoon, ang aking tupa kasi nakikinig sa akin. Binibigyan ko sila ng eternal life at hindi sila mapapahamak, sabi ng Panginoon. At walang makakaagaw sa kanila sa kamay ng aking Ama. At ang matindi ron, ang sabi ng Panginoon, nag-claim siya na ang Ama at siya ay iisa. Mabigat po yan eh. Kaya ganun na lang ho yung asar, init ng ulo, marahil ng mga Hudyo doon sa personal claim ni Jesus na ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Ama. Mga kapatid, ano ba ang paniniwala natin patungkol sa Panginoong Yesus? Mga kapatid, sa Christian theology, Jesus is considered the Son of God. Naniniwala tayo dyan bilang Katoliko. Sa lahat ng mga denominations na Trinitarian, pag sinabing Trinitarian, naniniwala tayo sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Hindi ho tatlo ang Diyos. Isang Diyos expressed in three persons. Magkakaiba sila. Iba ang Father, iba ang Son, iba ang Holy Spirit. Ang God the Father, Spirit. Ang God the Holy Spirit, Spirit. Sino lang yung mayroong bodily form? Ang God the Son. Sino ang pupunta sa earth uli? Ang God the Son. Kanino tayo haharap? Magbibigay sulit pag namatay tayo? Sa God the Son, mga kapatid. Sino ang sentro ng ating pananampalataya sa Katoliko? Si Jesus Christ, mga kapatid. Kaya nga ho yung title ko dyan, kung napapansin nyo, Jesus, the God-man. Sapagkat si Jesus He is a divine person. Siya ay 100% Diyos at siya po ay 100% tao. Kaya sabi natin, Jesus, the God-man. Diyos din si Jesus, co-creator ng God the Father and God the Holy Spirit. Siya po ay Diyos, si Jesus. Nakagawa po siya ng himala. Water into wine. Siya po ay naglakad sa ibabaw ng tubig. Siya po ay bumuhay ng mga patay. Siya po ay pinatay, but 3 days He rose again from the dead. Kaya ho yung claim ni Jesus na sumasa kanya ang God the Father, totoo po lahat yun. Ang problema sa mga Hudyo sa kanyang panahon ay ayaw nilang maniwala. What was the reason? Ba't ayaw nilang maniwala? Kasi hindi sila kabilang sa bilang tupa ng ating Panginoong Yesus. Now, majority ng tao sa panahon ni Jesus ay hindi talaga kumikilala sa Kanya. Mga pasimuno po dyan ang mga religious people, ang mga chief priest, ang mga Pariseyo, ang mga Sadducees, ang mga scribes. Sila yung mga religious people. Alam ang salita ng Diyos, ang Old Testament, and yet they do not grasp the meaning, the prophecy in the Old Testament. Na ito si Jesus Christ pala na isinilang ni Virgin Mary, yun na pala yung Messiah, and they missed a lot.
Kasi yung ipinapatay nila, yun pala yung Messiah. Anong kanilang solusyon? Dadampot ng bato para babatuhin ng Panginoon. Dahil sa hindi nila matanggap yung claim ni Jesus na siya at ang Ama ay iisa. Para sa kanila ito ay blasphemy, pamumusong. Kasi ang alam ng mga Hudyo, mga kapatid, ay iisa nga lang naman talaga ang Diyos. Totoo naman, iisa lang ang Diyos, pero hindi nila magets na itong si Jesus ay bahagi ito. Yung konsepto ng Trinity, mga kapatid, ang hirap nilang lunukin. Kasi nga naman, nakilala nila si Jesus, bagaman siya ay isinilang sa Bethlehem, but he grew up in Nazareth, doon siya nagbinata. Tapos yung kanyang tatay ay karpentero. So hindi sila makapaniwala na itong kiniklaim niya na siya ay Son of God, na nasumasa kanya ang God the Father, hindi nila ito matatanggap. At lalong-lalo na ipantay ni Kristo ang kanyang sarili sa God the Father. Sabi nila, because you being a man, make yourself God. Sa panahon natin, maraming kulto sa Pilipinas na nagsasabi, tao lang talaga si Jesus. Simple lang, kasi hindi nga sila Trinitarian, hindi sila naniniwala sa aral ng Trinity. Sa kanila, ang pinakamakapangyarihan daw ay ang God the Father. May turo pa nga yung ibang kulto na yung banal na espiritu daw ay isang puwersa. The Holy Spirit is a force. Mantakin mo yan. May naniniwala pa nga na si Jesus Christ daw ay created being. Hindi ho pwede. Hindi ho po pwede. Mga kapatid, John 1:1, in the beginning was the Word. Sino yung Word? Si Jesus And the Word was with God. Kasama na ho siya ng God the Father. And the Word was God. Meaning, in the beginning was Jesus, and Jesus was with God or with the Father. And Jesus was God. Kasi siya yung Word John 10:30, kanina kababasa lang natin, I, referring kay Jesus, and the Father are one. John 14 verse 9, anyone who has seen me has seen the Father. Hebrews chapter 1 verse 3, He is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, and He upholds all things by the word of His power. Mga kapatid, ayaw nilang tanggapin si Jesus. Sabi ng Lord, sige, ayaw niyo akong tanggapin, kilalanin, pero manali kayo sa aking ginagawa. Kasi yung ginagawa ko, yan ay may authorize siya ng God the Father. Okay, di ba? Huwag kayong maniwala sa akin, pero paniwalaan niyo yung ginagawa ko. Ang sabi ng ating Panginoon, believe the works. Upang sa gayon, pag sila ay naniwala dun sa ginagawa ng Panginoon, that you may know and understand that the Father is in me and I am in the Father. Yung salita, yung parirala na know and understand ay importante sa atin bilang mga Katoliko. Importante ito. Yung knowing part at yung understanding. Magkasama ho ito. Know and understand.
That's why nagsusumikap tayo, mga kapatid, na samahan kayo sa journey natin sa pananampalataya. Etong know and understand ay dapat magpatuloy hindi lang sa 2025, hindi lang sa Semana Santa, kundi hanggang sa dulo. Meron tayong mindset na to know and understand. Para saan itong know and understand? Sa salita ng Diyos, pangalawa sa kanyang kalooban. Know and understand. Inseparable po yan. Hindi pwedeng paghiwalayin yung knowing part at yung ating understanding. Magkasama po yan, mga kapatid. Sabi ng salita ng Panginoon, again, they tried to arrest him, but he escaped from their hands. Hindi pa niya panahon. Tapos sinabi ni John, nagpunta siya doon sa Jordan, kung saan po ay nagbautismo yung kanyang pinsan na si John the Baptist. Maraming tao ho nagpuntahan sa kanya doon. Tang sabi nila, John did no sign, but everything that John said about this man, referring kay Jesus, ay pawang katotohanan. At ang huling talata, ang sabi po ron, and many believed him there. Buti pa yung mga tao doon sa ibayong lugar ay naniwala sa Panginoong Hesus. Pero yung mga Hudyo ay hindi ho naniwala sa Kanya. Ano po yung prinsipyo na maring makita natin sa umagang ito, mga kapatid? Una, paniwalaan mo, Katolikong kaibigan, na si Jesus ay Diyos. Hindi ko alam kung ilang porsyento sa Pilipinas na mga Katoliko ang naniniwala at alam ang bagay na ito, na si Jesus ay Diyos din. Bagamat sa Estados Unidos at sa iba pang mga lugar, ang pangalan ng Panginoong Hesus ay parang cliché na lang eh. Binabastos nga ang pangalan ni Jesus, di ba? Pagka nagmumura sila sa Estados Unidos, ginagawang katatawanan ang pangalan na Jesus Christ. Di ba? Binabastos ng majority ang pangalan na yan. Binabanggit kung saan-saan na hindi naman dapat mabanggit sa mga hindi sagradong bagay ang pangalan ni Jesus Christ. Kaibigan, anong paniwala mo dyan kay Jesus? Tao lang ba siya katulad nung mga kulto sa Pilipinas? Mali po pag sinabing tao lang si Jesus. Jesus is God-man. Siya 100% Diyos at 100% na tao. Maling sabihin na 50% God or divine at 50% human. Mali po yan. 100% divine o Diyos and 100% na tunay na tao. Mga kapatid, pangalawa, laging may kontrabida sa buhay natin, sa pananampalataya. Maraming tao na kontrabida, ayaw sa salita ng Diyos. Ayaw sa mga sinasabi natin. Kaya nga ho, wag na tayo mag-waste ng time doon sa mga protestante at mga evangelical na magpaliwanag ka pa ng mahabang oras. Kasi gustuhin mo man o hindi, hindi sila makikinig. Yung kanilang mga tenga po ay sarado na sa anumang pagpapaliwanag natin. Marami nang nagpapaliwanag. Matagal na panahon na nagpapaliwanag ang simbahan, ang mga bishops, ang mga pari natin. Pero katulad ng mga Hudyo, ayaw nilang pakinggan ang mensahe. Ayaw nilang intindihin ang mensahe. Ayaw nilang tanggapin ang anumang paliwanag natin. Therefore, ba't mag-aksaya ka ng panahon? Ayaw palang makinig sa paliwanag eh. Anong gagawin mo? Di mag-focus ka sa tama na aral,
sa aral ng simbahan at doon ka pumunta sa mga interesado na tumanggap ng aral ng Panginoong Yesus. Hindi mo kinakailangang maging katekista in order for you to share God's Word. Ang mahalaga lang sa iyo, kapatid, seryoso ka. Meron kang disiplinang mag-aral, magbasa, matuto, at alam mo yung magtanong ng tama sa mga tamang tao na aral sa salita ng Diyos. Lagi may kontrabida. Kung may bida, may kontrabida. Pero alam nyo, hindi lang naman yan sa pelikula maganda eh. Kasi imagine mo kung walang kontrabida, walang kwenta yung movie na yan. Diba? Kaya nga na-highlight yung bida gawa ng kontrabida. May role silang gagampanan. Na huwag tayong manalangin na mawala yung kontrabida sa buhay natin at sa pananampalataya. Ipagdasal natin, bagamat may kontrabida tayo sa pananampalataya, ay tatayo ka pa rin hanggang sa dulo. Na paninindigan mo yung pananampalatayang Katoliko na hindi tayo mauuga. Na kaya mong depensahan ang pananampalataya. Paano mo didepensahan yan? Seryosohin mo yung Christian life natin. Mag-aral po tayo. Magkaroon tayo ng small group. Maging bahagi ka ng CFD. Kasi ang mga CFD, ito yung focus namin eh. Aralin ang doktrina ng simbahan at sanayin po kayo sa doktrina. Hindi nyo pwedeng ipagtanggol ang isang bagay na hindi nyo alam. Dapat alamin nyo ang aral ng simbahan. That's why siramplaka tayo rito na sinasabi lagi. Kailangan nyong basahin ang Biblia. You have to master it. Yung pasikot-sikot niyan. Kailangan may kopya po kayo ng Catechism of the Catholic Church. May kopya po kayo nung 1997 Catechism for Filipino Catholics. May kopya po kayo niyan. Dapat wide reader po kayo. At nakikinig kayo sa mga dalubhasa. Sa YouTube natin, marami po tayong pwedeng puntahan eh. Ang Punto por Punto, si Wendell Talibong, sila Jando, sila Father Darwin Gitgano. Kung paano nila ipinapaliwanag. Halos gabi-gabi ho, meron sila eh. Mga alas 9 ng gabi. Ang Punto por Punto. Makinig po kayo. Ito sa atin dito, hindi pa nga ho ito ganun kalalim eh. Simple-simplihan lang tayo rito eh. Pero dapat meron tayong disiplina na mag-aral. Opo. Kasi hindi mo yan maipagtanggol ang faith kung wala kang disiplina na mag-aral. Nakakatakot yan. May kakatok sa bahay mo, tatanggapin mo kagad yung magazine nila. Magkakaroon ako ng series niya na kung paano tanggihan politely yung mga kulto, ha? Oo, politely. Opo. Dapat civil tayo pag tayo ay nakikipag sa kanila. Hanggat maaari, siyempre. Pero kung iba na yung ginagawa nila, dapat matigas ka rin sa isang banda. Lalo na kung binabastos na yung pananampalataya mo, sasabihin mo lang ba sa kanya, ay Brad, God bless. Ay, hindi ho. Hindi ho. Ako, tiyatsakin ko bago aalis yan maririnig niya yung dapat niya marinig. Opo. Of course, with humility and love. Yun yung importante sa atin, ha? Jo-join kayo sa CFD, hindi para maging magaling lang sa doktrina. Hindi lang matutunan yung dynamics ng apologetics. Hindi ho. Dapat, as you present the truth, importante yung humility, importante yung love. Yun eh. Hindi mo man siya madali ng unang tagpo, okay? Pero yung tatanim sa kanya yung humility mo eh. Tatanim sa kanya the way you speak, the way you share the gospel. Hindi ito pa bagsikan ng salita, hindi ho. Makita nila yung genuineness na gusto mo siyang alalayan doon sa journey. Kasi medyo
Mahirap sa kanila yon dahil na-brainwash nga sila eh. Hindi naman sila na-train na magbasa ng Biblia kasi bawal nga sa kanila yon. Opo. Kaya tayo na nakakaintindi, seryosohin natin ito. Ituro natin sa mga kapatid na interesado. Mga kapatid. Yan po yung gusto nating i-share mga kapatid. Si Jesus ay Diyos. Anumang paniniwala mo na kontra sa Biblia, kalimutan mo yan. Paniwalaan mo si Jesus, Diyos, may power po siya. Haharap ka sa Kanya later on pag namatay tayo. Magbibigay sulit tayo sa Panginoong Yesus. Opo. Magbibigay sulit tayo sa Panginoong Yesus. At sana, yung like ko sinasabi na maging follower tayo ni Jesus. Opo. Let us all strive to become a follower of Jesus. FOJ. Are you a follower of Jesus? Importante po yan mga kapatid. Sana makita yan sa atin. Ito pong papalapit na Semana Santa ay next week ho, Semana Santa na ho. Sa Sunday po ay Palm Sunday, tapos Huwebes, Biyernes Santo, Sabado, tapos yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon Diyos. Hindi naman po tayo naniniwala na taon-taon namamatay ang Diyos. Hindi ho. Nagbabalik tanaw lang ho tayo. Bagamat ang pinaka-highlights ng Semana Santa ay ang Panginoong Jesucristo. Ina-highlights natin yung Passion Week, di ba? Yung kanyang mga sufferings. Pero sa kabila ng sufferings na ito, ay naging kasunod nito yung glory. Ganyan din ang mangyayari sa atin later on, mga kapatid. Sufferings here on earth, pero ang glory, kasunod din ho. Salamat lang sa Panginoon sa opportunity ho na meron tayong ganito. Pasensya na po kayo ha, kasi po, hindi ako nakapag-broadcast kagabi kasi pag tinitherapy ako, nararamdaman ng buong katawan ko po yun eh. At medyo yung epekto sa akin ng therapy mabigat eh. yung lower back, okay? Kinokuryente po yan eh. Kinokuryente, okay? Kinokuryente yan, tapos ino-ultrasound po ko. Ayan, yung mga dinadaanan ko. Tapos ini-stretch ko yung aking paa. 3 sets po yan na 10. No? Imagine niyo, sumisigaw po ako niyan eh. Sumisigaw ako niyan kasi ang sakit-sakit po talaga niyan. Kaya yung sakit na yon, hindi ko kaya mag-broadcast ng gabi. Expect nyo na yan kapag ako'y tinetherapy. Once a week lang naman yung therapy ko, ano? Pero hindi ko kaya mag-broadcast. Kasi nararamdaman ko yung pain sa katawan ko. Pag uwi ko, nakamotor ako. Grabe talaga, sabi ko, pambira. Sabi ko, sakit. Sakit na na. Pero nakakatulong po siya, mga kapatid. Natatawa lang po ako kasi nga po yung pinagdadaanan kong pain doon sa therapy. Hindi biro. Yung sinundan ko nga ho kahapon yung sinundan ko kahapon, sumisigaw siya sa pain. Sumisigaw, literal. Ano lang naman yung ano na yun yung kwarto na yun ang kasya lang doon siguro, mga 20 tao yung mga beds doon, mga ilan lang po pwede doon, mga 5. Halos magkakadikit kami. Bay, nabutan ko, pambira, sumisigaw yung isang pasyente Sumisigaw talaga literal kasi yung ginagawa sa kanya Siyempre, inaayos, therapy nga di ba? Tinetherapy kami dun Sumisigaw. Sabi ko sa isip-isip ko, sige mamaya ako naman. Now, true enough, no, ako naman na sumalang after 10 minutes. Yung una, okay pa pero laking tulong sa akin yun, mga kapatid, ha? Kaya alam ko na namimiss nyo yung gabi natin na nagbo-broadcast, pero sa mga panahon na to na nagte-therapy si Brad Calix, hindi ko kaya magano.
Kasi ninanamnam ko yung yung nangyayari sa katawan ko eh. Baka mamaya ang mangyari, ang kwento ko na hindi na Word of God, kundi yung karanasan ko na sa therapy, makwento ko sa inyo. Opo, kaya ho, basta may mga therapy po tayo. Matik na yon, wala tayong broadcast sa gabi. Kasi alas 3 po yung therapy ko eh. 1 hour po yun eh. Tapos babiyahe pa tayo ng mga 20 minutes na na motor papunta sa bahay. So natatagtag tayo eh. Opo. Opo. Ha? Kaya ganun lang po yung ating Saka siyempre yung ating overall na sitwasyon. Hindi na tayo bumabata kasi si Brad Calixto, medyo nagkakaedad na po tayo. Well, announcement mga kapatid. Ipagdasal po ninyo yung ating plano by June na Lord willing ay matuloy yung ating plano na maglunsad ng pagsasanay online para po sa mga layman nationwide. In collaboration po ito sa mga CFD sa iba't ibang lugar. Primarily ho sa mga Catholic Faith Defenders sa Bacolod, at may magiging tagapagturo po tayo from different places ng mga CFD rin ho. May kanya-kanyang galing at forte na mga ituturo. Ito po ay kombinasyon ng philosophy, kombinasyon ito ng theology, at kombinasyon ito ng apologetics. Ito po ay exclusive lang sa lahat ng Katoliko sa Pilipinas. Ito po ay online, ito po ay once a week na pag-aaral, 2 oras, at ito po ay 7 sessions per subject. Okay? 7 sessions per subject. So may mga advanced readings tayo nito. You have to participate. Hindi ito spoon feeding. May mga reflections kayong gagawin kung kayo po ay mag-i-enroll dito, mga kapatid. Lord willing ha. Lord willing, matutuloy tayo by June. At tingnan natin kung ano ang progreso nito. Nakadepende po ito sa mga estudyante natin. Kung okay siya, di itutuloy natin. Okay? So pa 3 months lang muna tayo. 3 months. Okay? Okay, next batch tayo 3 months. Ayan, ganito naman ang pag-uusapan natin. Pagdasal po ninyo, mga kapatid, na yan po ay matutuloy sa kalooban ng ating Panginoon. Mga kapatid, tulungan niyo po ang CFD sa Diocese ng Bacolod. Kung nais niyo ho na magkaroon ng mga t-shirts, mga mugs na marami po siyang design, now you can visit yung aming Facebook page, ang Catholic Merchandise po ng Diocese ng Bacolod. Marami ho kayong makikita dyan ng mga items na marahil ay inyong magugustuhan. Ang bahagi po ng kikitain dyan ay ginagamit ho namin sa operation ho. Sa mga pinupuntahan naming mga lugar para mag-conduct ng mga training seminar sa mga parokya na gusto hong magkaroon at mabuo yung kanilang Catholic Faith Defender sa kanilang lugar. Na just in case you would like to invite us, kung wala kayong CFD sa inyong lugar, ang sistema po niyan ay ang inyong parish priest ay susulat sa Diocese ng Bacolod. At ang Diocese ng Bacolod ay inform ang CFD kasi under kami ng Diocese ng Bacolod. At ang pangalawang step niyan, ang mag-uusap niyan ay yung pare at yung aming presidente sa CFD sa Bacolod para sa ilang mga detalye. Kaya pag nagpunta ho kami sa inyo ay package deal po yun, mga kapatid. At yung mga detalye ho ay sila na lang mag-usap. Kasi gusto namin pag nagpunta ho kami ay mamamaximize yung gastos ninyo. Kasi may gastos po yan eh. Opo. Ayaw naman naming masayang yung pagpunta namin. Kaya ho hanggat maaari, kiniklear namin lahat. So Lord willing, si Brad Calixto ang aking pagpunta ay yung aking pag-share ng aking testimony. Yun po yung madalas na ginagawa ko, at ang pinaka-sinishare ko yung The True Church, no? Yun po yung aking sinishare. Kaya ho, kung nagpaplano kayo na wala kayo dyang CFD sa inyong lugar,
and you would like us na pupunta kami, yung ilan sa amin pupunta dyan, ay meron lang tayong protocol. Ang inyong parish priest ay susulat sa Diocese ng Bacolod para inform ang CFD sa Bacolod at ang aming presidente ang makikipag-usap sa inyo. Wala ho kami ibang kausap. Opo. Kaya ho, gusto namin nakaplastar lahat yung mga bagay-bagay para pagpunta namin sa lugar ninyo, mamamaximize ho namin. Lahat tayo masaya. Hindi tayo uwi ng luhaan kasi hindi nakapaghandaan. Opo, mahalaga yung preparations, mga kapatid, ha? Opo. Alright, ipagdasal po natin yung mga plano po na yan. Lord willing, mamayang gabi magkikita tayo, ha? Lord willing. Magkikita tayo mamayang gabi at samanawa tayo ng Panginoon Diyos sa ating mga ginagawa. Sige po. Ate Rosa Tadeo, magandang umaga dyan sa Hong Kong. Noe Gregorio Gepiga, magandang umaga po. Sino pa yung mga nandito kasama natin? Si Bro Acero, Obilio Dorado, Gary Joy. Magandang umaga bro, God bless sa iyong buong pamilya. Maruha si Javier, salamat po. Sa ang aking may bahay, si Annalyn nandito. Si kapatid na Montejo, salamat po. Bro Raydan Garcia, salamat. God bless sa buong pamilya bro. Joseph Anya Bieza, salamat. Jason Yong, salamat po. Kay Alan Yaneta dyan sa Hungary. At kay Josephus Joey, magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Sige, tayo po'y manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa aming napag-usapan. Tunay na si Jesus ay Diyos. Yung kanyang personal claim that the Father and Him are one, totoo po yun. Siya po yung second person sa Trinity. Sa kanya kami magbibigay sulit later on. Siya ang hahatol later on. Maraming salamat po kasi ang salita ninyo ay powerful. May dating ito hindi lang sa aming utak, kundi sa aming buhay. Samahan niyo po kami sa maghapong ito na ma-enjoy namin ang buhay sa kabila ng maraming challenges. Patubayan niyo po yung bawat isa sa amin na nandito sa broadcast. I just pray for good health para sa mga OFWs namin. Samahan niyo po sila sa kanilang mga sacrifices. We just pray for good health and protection. Ilang araw na lang ho ay magaganap na yung moving up, yung iba graduation ng mga estudyante. Praying po kami sa bakasyon ng mga estudyante at mga guro ay maging makabuluhan. We are praying for our Pope Francis sa kanyang kalusugan. Tulungan niyo po siya. At yung preparation sa Pilipinas ng Semana Santa ay maging maayos po. Kami na mga Katoliko ay seryosohin namin to kasi simula po sa Sunday, ang Palm Sunday, dire-diretso na po ito hanggang sa muling pagkabuhay sa susunod na linggo. Kami nagdadasal na magkaroon kami ng pagninilay-nilay sa mga panahon na yan. Salamat po sa pagkakataon at sa pag-asang meron kami dahil kay Kristo. Nagdadasal kami sa mga dahil pumutok na naman nagbuga naman ng asphalt ang Bulkang Kanlaon. At marami po ang naapektuhan nito. Tulungan niyo po ang bahagi ng mga municipalities po na naapektado. Hindi namin alam kung ano po ang kalooban ninyo para dyan. But nagdadasal kami na magdasal kami para sa kanila at kayo na humbahala doon sa bulkan. Alam ko po na hindi ito maganda sa isang banda para sa mga tao na maapektuhan nito. But nevertheless, kayo po ay Diyos. Alam niyo po yung dapat niyong gawin. At kami lang ho, ako ang magagawa namin in terms of praying at yung pagtulong sa kanila. Sana po ay available kami
And probably maraming Katoliko yung maapektuhan at ready kami to share just in case po. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat sa inyong salita. Dalangin po namin ang inyong patuloy na pagtulong sa aming bansa na lalo na sa nalalapit na halalan sa Mayo. Next month na po yan. Kami nagdadasal ng inyong kalooban para sa mga tatakbo sa national level. Maraming salamat po. Salamat. Binabalik po namin sa inyo ang mataas na papuri, Ama, sa umagang ito. Pray for us, Mama Mary. Maraming salamat po. Gusto rin naming ihabol ang nanay ni Apple sa kanyang sitwasyon, pangkalusugan. Kahabagan niyo po siya. Ganon din yung aking may bahay. Bahala na po kayo sa kanila. Pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining sa pakishare na lang po yung ating video. Suportahan niyo po si Brad Calix sa ating YouTube channel, ang State of Grace TV ni Brad Calix. Maraming salamat po mga kapatid. Samahan tayo ng Lord sa maghapong ito. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now.